Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Pauwi na po pala tayo galing mamalengke pero dumaan muna tayo dito kay Ate Michelle po. Kay Ate Michelle Pineda po, ayan. Shoutout kay Ate Michelle na pinag-orderan ko po ng pita wrap or shawarma wrapper po. At ayan no, paalis na lang tayo, hinabol po niya ako. Sabi niya, tikman mo tong yung garlic shawarma sauce po niya. Ayan, thank you Ate Michelle. At ayan po si Ate Michelle. Kasama ko siyang nagsusumba po. At nalaman ko lang po nung nagpost siya na nagpapa-order po pala siya ng fita bread. At ayan, nadaanan pa tayo ng malakas na ulan. Pauwi na lang po tayo. At pagka-uwi po natin ng bahay, wala po tayong pack post. Wala po tayong sinayang na oras. Bago po pala itong pa-order natin. Bale, ube maha blanca po pala. Bale, ube flavor na maha blanca po yung pa-order natin. Walang pinagkaiba sa regular na maha blanca po. Ito lang yung pinagkaiba niya is color ube siya. Yung ginamit nating condense ay ube condense po. Isang ube condense tapos naglagay din tayo ng regular na condensed milk. At ayan po, as usual, pag malapit na po yung maluto, dun natin ilalagay yung kanyang butter para makinis na makinis po yan. Mamayang ilalagay natin siya sa kanyang mga lagayan. Nailagay ko na po pala dyan yung ating maha blanca sa kanyang styro. At ayan, nagawa na po pala ako ng ating back post. Ng ating tawag dito, yung sarili po nating homemade po na garlic shawarma sauce po. Habang pinapalamig natin yung mga maha bago natin lagyan ng cheese at saka corn. At ayan po, magluluto naman tayo ng ating meat, shawarma meat naman po. Ayan, naglagay lang po ako ng mantika sa kawali, tapos lulutuin ko muna yung mga spices natin. At ilalagay ko na yung bawang at sibuyas at yung ating, ayan po, ground beef po yung ginagamit natin. Mas malasa pa po yan mga kasawlo sa shawarma natin. Tapos sasangkapan ko lang po yan ng asin at saka ginisa at saka konting vetsin. Tapos naglagay po ako ng, bago po maluto yan, no? Naglagay lang po ako ng lemon pampatanggal ng lansa. At habang sinisimmer pa po natin yun na mga 5 to 10 minutes bago natin nanguin, ayan, naggili na po ako ng ating cheese. Ilalagay natin po yan sa ating shawarma. Naghiwa na din ako ng mga gulay na pipino, kamatis, sibuyas, at yung pechay bagyo po natin. At ayan, malamig na po yung ating maha, no? Saktong pagkatapos po nating maghiwa-hiwa. Ayan, tinapingans na po natin yun ng cheese. At naglagay din po pala tayo ng whole corn. At ayan po, no? Parang kanina walang kulay po yan. Pero pag lumamig po yung ating ube maha, ay maganda naman po yung kulay. Sold out po yan. Pack post. Kalaguna nga, tsyah! At ayan no, wala po tayong ulam. Din na po ako nakapagluto ng ulam dahil 10 oras po tayong namalengke. Kain po tayo. Century 2 na po yung ulam namin ni Rai Rai. Ayan po pala yung binigay na free sauce na shawarma sauce ni Ate Michelle. Thank you ulit po Ate Michelle. At ayan, yung order natin sa kanya is large na fita bread po or shawarma bread po. At ayan po, no, inassemble ko na dito yung ating mga gagamitin na hiniwa-hiwa po kaninang mga kagulayan na isasahog sa ating shawarma. Diyan po ako sasangkap ng shawarma sa ating working space or sa ating table na white table. At doon ko po pala iniinit yung ating fita wrap or yung ating shawarma wrapper. Doon sa po natin, ayun, kita nyo po kung saan ko siya iniinit. Ginagamit po namin yan pag nagsasamjie, pero ngayon nagamit po siya dyan sa pagtitinda natin ng ating shawarma. At grabe po yung order mga kasawlo, alam nyo po, simula 12 PM po pagkatapos namin kumain ni Rai Rai, wala na pong upuan. Halos nakatayo na po ko, kaya sobrang sakit na po ng paa ko nito, no? Hindi ko na po na-i-vlog yung mga iba pang mga bumili pero sold out po, praise all to God. At kung i-vlog ko naman po yun na kasawlo, baka malunos pa po kayo sa akin sa sobrang pagod ko po. As in, grabe po yung pagod ko pero okay po yung kitaan. So ayan mga kasawlo, hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!